Na- nahiya yung ating mga nahiya yung ating mga bayani dito sa mga sinasabi ng dating Pangulong Duterte. At nabanggit ko nga po, West Philippine Sea, problema natin sa kanila. Pati Palawan, meron silang pinapalabas na parte daw ng historya nila na sa kanila ang Palawan. Eto pa ho, mga bossing. Problema naman natin ngayon ay ang Batanes. Ang pinaka nasa tuktok ng Pilipinas po. Eh bata pa lang po ako. Ngayon 42 anyos na po ako, mga kababayan. Um, Alam ko Pilipinas po ang nagmay-mayari ng Batanes eh. No? Mula Batanes hanggang Hulo. Saan ka man ay di ba? Na ano ba sunod nun? 1,000, isang tuwa. Di ba? Ngayon, ang problema po natin, Batanes, mga boss chief sir, ay sinasabi ng China ay parte daw po. Parte daw ho, mga boss chief sir, ng kanilang bayan sa pamamagitan ng Taiwan. Sabi ni It Wasn't Me, apari boss. Pero, di ba, binago ng yan, mula apari hanggang Hulo. Ginawa ng ng tawag dito, Itbulaga, mula Batanes hanggang Hulo. Eto na ho, mga kababayan. Jay Tariela. Pakinggan nyo ho mga boss chief sir. Ako po ay talagang nakasuporta at talagang humahanga po dito kay Commodore J. Tariela, mga kababayan. Kahit na po yung mga sila Robin Padilla, sila Rodante Marcoleta, sino pa? Yung mga umaway dito kay J. Tariela. No? Ipinagtatanggol yung ambassador yata ng China o kung sino man pinagtatanggol nila Robin Padilla at nila Rodante Marcoleta. Kahit inaway-away ito, talagang tumindig ho, mga kababayan. Biruin mo, pagtulungan ka ng ilang mga senador. Si Alan Peter Cayetano, isa pa din ho yun. Di ba? Pakinggan natin, no? Yung tungkol sa tungkol po sa Batanes. But sila, alam mo, ang Chinese ambassador, we need to understand, kailangan natin itong alalahanin at kailangan natin ulit-ulitin. Last month, ang Chinese ambassador pumunta sa Batanes. Pumunta sa Batanes, mga bossing chief sir. No? Pumasyal lang. Siguro, kailangan ng picture. Kunyari, ang pakilala doon po sa kung sino man yung mga nandoong leader sa Batanes, pakilala, ganito, tulungan namin kayo, etc., etc. Tapos picture, tapos ngayon, ang biglang gagawin, pagdating po doon sa kanilang bayan, ipapakilala doon sa kanilang mga estudyante, etc. Na, tingnan nyo, nandito ang ating ambassador, no? Nasa Pilipinas, ang ating ambassador, at yung Batanes ay atin yan. Ang pangalan niyan ay Batan. Batan daw ho, mga boss chief sir. Siguro, ganun yung style na ginagawa po nila. Pumasyal lang. Tapos pinapakalat na nila doon sa mga estudyante nila na kanila at parte ng China ang Batanes. Grabe na naman talaga, no? Hindi talaga titigil at hindi titigilan ang Pilipinas sa pagsakop. Bakit kaya pumunta ng Batanes yung ambassador? Baka palabasin na sa kanila yung Batanes. Sabi ni Ma'am ng JJ. Baka nga yun Di ba? Punta ako dito. Naalala nyo, meron pong nag-trending sa social media. Nagrenta sa Airbnb. Tapos nung nagrenta sa Airbnb, ang ipinalabas ay house blessing. Nabili yung bahay. Nakita ko yun. Baka ganun din po ang style ng ambassador. Punta tayo doon sa Pilipinas, doon sa Batanes. No? Picture tayo para may litrato tayo ipapakita sa mga estudyante natin na atin ang Batanes. Sabi ni It Wasn't Me, sa Northwest yata, yung sinasabi mong pader, tawag doon, Great Wall of China. Ano yun? Ako ba yung kausap? Tuloy.
ngayong buwan, inaangkina ng mga Chinese scholars ang Batanes. No? So, kaya nga ang tanong ko sa Chinese Embassy, dahil Mismong kay Commodore J. Tariela ho, nanggaling iyan ha, at hindi ko po gawa-gawa yan, mga kababayan. At kung mapapansin nyo, nagsiuwian na yung mga vlogger na mga DDS. Galing po, no? Doon sa China. Hindi ko naman sinasabi na sila, baka gumawa sila o baka meron silang inatinan na seminar doon para pagbalik nila, tapos ganito, maririnig natin na sa China, no? Hindi kasi yung ano lang ho, yung saktuhang petsa at panahon, no? Kung maalala nyo, pumunta sila doon, tapos biglang merong lumabas, kanila daw ang Batanes, pinapakalat nila doon sa mga estudyante nila. Tapos sakto naman pag-uwi nitong mga DDS vloggers. No, ulitin ko, hindi ko sinasabi na sila ay nag-seminar doon at hindi ko sinasabi na sila ay pinondohan ng China sa pagpasyal doon or whatever, pero maaaring posible. Di po ba kung pagbabasihan natin yung sinasabi ni Katrina Ponce Enrile po. Di ba? Tapos maririnig mo, makikita mo doon sa kanilang mga pagpapaliwanag. Mas okay sa akin, no, na maging pro-China ako. Kasi ang China, ang binibigay sa atin yan ay yung mga tulay daw po. Diyos ko, kapalit naman yung mga ganitong pananakop. No? At meron pa silang inayahalin tulad na kapag pro-China daw po, ang ibinibigay lang daw po sa Pilipinas, mga tangke at iniuudyok lang daw po o binubuyo tayo na makipagyera sa ibang bansa o sa China. Hindi. No, yung mga kapatid natin, na mga Amerikano ho, mga bossing, kumbaga sinusuportahan at inaalalayan lang tayo na tumindig po. No? At ipaglaban ang ating mga teritoryo. Sabi ni Joel Q, ang daling mauto kasi sabi ni Sir Amancio Mengulyo, tama ka talaga dyan, Boss Mark Ramos. Sa atin talaga yan no? Si Marcoleta lang ang gustong ipamigay yung sariling atin. Biruin nyo na nga po, KIG, Kalayaan Island Group. May mga nakatirang Pilipino, may mayor, may vice mayor, merong kapitan, may barangay tanod. Tapos meron pong bandila ng Pilipinas na nakatayo po doon. Blue Panghinirang ang kinakanta na national anthem. Tapos bigla mong maririnig, gusto i-give up na po natin yung KIG. Diyos ko po, sabi ko, ano kaya ang masasabi ni nung mga nakatira doon kay Marcoleta? Pero tingin ko hindi na humararating ni Marcoleta, mga kababayan, yung KIG no? Hanggat si Rodante Marcoleta ay nililitis, hanggat nakakulong po, mga boss chief officer. Pero wag niya nang balakin. No? Wag niya nang balakin kung sakali man, kung makalabas pa si Rodante Marcoleta, wag niya nang balakin na pumunta pa doon sa Kalayaan Island Group. Baka galit sa kanya yung mga nakatira doon. No, di ba? O tuloy, sa Batanes. dinideny naman nila na may kaugnayan nito. They need to explain ano ba talaga ang intensyon ni Chinese ambassador sa pagpunta sa Batanes. Goodwill ba? Baka mag-picture at pagkatapos ipakalat doon sa kanilang lugar, sabihin doon sa kanilang mga estudyante, atin ito. Sir Almond Lee, shoutout po sa inyo. O talagang nagre-reconnaissance na siya ng isang isla na inaangkin na naman nila. Secondly, para sa akin, wala namang freedom of speech sa Chinese government. Ibig sabihin, lahat ng napapabalita dito, sanction ng gobyerno nila. So, we should not ignore itong mga sinasabi ng Chinese academic na to na at saka wag din nating i-ignore yung mga sinasabi ng ating mga senador. No? Kayo, alam nyo kung sino yung mga sinasabi nating mga senador, mga kababayan. Wag nating hahayaan yun na magsasalita doon, tapos hindi pabor sa Pilipinas yung sasabihin nila, at parang ipinapakita pa sa atin na pumapabor ho sila sa mga banyaga, sa mga ibang lahi, para masakop ang ating bayan. Ang Batanes ay sa kanila, dapat nilang paingtingin ang kanilang pagpapagpulya dito. Ibig sabihin,
ang gawin kaya natin, ano tayong mga Pilipino naman, no, mga boss chief, amo sir. Ang kinin naman kaya natin yung China. Ano? Sabihin natin, China, probinsya ng Pilipinas. Para ano, no, pakalat din kaya natin. Kumbaga trip lang, ano? China, China, probinsya ng Pilipinas. Tapos lagyan natin yung mapa nila. Sakupin natin, ano? Kumbaga bawian lang ho, mga boss chief, amo sir. Trip nila. Lagi sinasakop yung mga ano natin, mga maliliit nating isla, ipapangalanda ka sa buong mundo, kanila. Gawin naman din natin sa kanila yun, di ba? Dinikta ito ng gobyerno nila. No? Again, they are not a democratic country. It is run by a single party, the Chinese Communist Party. At lahat ng lumalabas sa balita na sanction ng state media, idinikta ito ng gobyerno. So, ibig sabihin, from the visit to the statement nitong Chinese scholar na to, magkakakonekta lahat ito. And makikita natin, no? Nakakonekta din po ba yung mga vlogger na nag-seminar na pumasyal diyan, no? Hindi natin alam, baka may pa-seminar ang China sa kanila kung ano yung isasagot sa mga ganitong mga issue. Di ho ba? Ang Chinese maritime forces are also increasing their presence sa Luzon Strait in of course, the one that separates Taiwan and our northern territories.